Mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat at maraming salamat mga giliw kong ka-midnight sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating mga kwento dito sa ating channel. At sa gabing ito nga po ay panibagong yugto po tayo sa ating kwento kung saan nga po ang ating pangkat ng mga antingero at mga manlalakbay sa mundo ng kaluluwa at panahon ay naroroon ng malapit ng masapit o marating ang hangganan o ang dulo ng unang istasyon kung saan nakatakda sila. Nakitain ang mga tauhan nitong si Gabriel upang mailathala ang kanilang pagkakatapos o pagkakakompleto sa kanilang paglalakbay sa unang bahagi sa kapatagan ng mga halimaw. At kasabay nito ay nagawa na rin nila ang magkaroon ng mga sandatang kinakailangan upang magawa nilang patuloy na malampasan ang mga halimaw at balakid na maaari nilang makaharap sa kapatagan ng mga halimaw. Subalit, hindi lamang itong basta-basta, hindi lamang itong ordinaryong pantasmal na sandata. Dahil nga sa ang sandatang naipagkaloob sa kanila sa hindi inaasahang pagkakataon o tila bang sa kapalaran nila o sa swerteng taglay nila, ang naidulot sa kanila ay pantasmal abismal na antas ng sandata o ng kagamitan. Sa madaling sabi o kung titingnan ang basihan ng hierarkiya ng mga sandata, pantasmal o simpleng pantasmal na sandata at kagamitan ay panimula sa antas o hierarkiya ng mga sandatang maaaring mataglay sa paglalakbay nila sa loob ng kapatagan ng mga halimaw. Depende sa mga materyales na maaari nilang makalap at depende rin sa karunungan ng mga panday na maaari nilang makausap upang gawan sila ng mga sandata. Ang pantasmal abismal na tinataglay nila Zen ay masasabing nasa ibang antas o level. Maaaring ilang ulit na mas mataas kumpara sa mga ordinaryong pantasmal lamang na sandata. At dito nga ay natuklasan nila na ang pantasmal abismal ay tila bang sabihin na nating espiritual na uri ng mga sandata at kagamitan kung saan naman ang mga pinanday na kagamitang ito ay may kakayahan o may kalinangan na sumapi sa mga kasalukuyan o existing na mga sandata nitong mga antingero. Dito nga ay mas naitaas na ang kakayahan ng mga kasalukuyan nilang tinataglay ng mga sandata. Dahil na rin dito, subalit ang malaking katanungan natin, bakit hikaw lamang ang nalinang para dito kay Zen? Huwag kaligtaan ang pag-iiwan natin ng like at comment sa video na ito. At kung mahilig ka sa ganitong uri ng mga kwento, mangyaring mag-subscribe ka na at pindutin ang all sa notification bell icon upang manatili kayong updated sa ganitong klase ng mga istorya. Dumako na tayo sa ating kwento sa gabing ito. Ay, mabuti na lang talaga at payapa tong dinadaanan natin patungo dun sa hangganan ng unang estasyon. Ano ang sabi nun nila Mang Clavio? Hindi na raw tong daraanan ng mga plato na yun. Eh hindi ba? Tutungo din sila sa hangganan ng unang estasyon para makita nila yung mga namamahala. Hindi ba't hindi sila maaaring pumasok sa ikalawang estasyon kung hindi silang dadaan sa mga namamahala nitong unang estasyon? Eh bakit hindi natin sila makakasalubong? Hindi ka talagang nakikinig. Itong gagawin natin, sa mga unang salta lamang dito sa kapatagan ng mga halimaw. Ibig sabihin, kung sila pabalik-balik na dito ng ilang bisis, hindi na nilang kailangan pa ang kitain yung mga nangingisiwa sa unang estasyon. Ang gagawin lang natin para ipaalam kay Mang Gabriel na buhay pa tayo at humihinga pa at hindi pang nilapa ng mga halimaw. Nagigits mo ba yon? Kaya pala. Pero alam mo, sa palagay ko, hindi matutunawan ng mga plato na yun. Natitiyak ko, meron at merong mag-aabang sa atin. O baka naman, naitimbre na tayo sa mga kasamahan nila. Pero alam mo, ang gusto kong maranasan, ang makipaglaban gamit ng mga bagong sandata natin. Tingnan mo, ang ganda ng tinang ng kasalukuyan kong ginagamit na sandata. Oo nga, kahit itong tungkods ko, tingnan mo, naguglu-glu ba, tapos para siyang transparent, parang cellophane. Tingnan mo
tumatagos yung kamay ko. It's so amazing. Parang ang astig-astig ng mga gamit natin. Iyan ay sa kadahilan ng napag-isa na ang pantasmal abismal na sandata at ang mga relikang ginagamit natin. Kaya naman ang kalinangan nito at ang kakayahan at kapangyarihan ay ayon dito kay Clavio, maaaring 5 hanggang 10 ulit na mas mabisa at mas aktibo kumpara sa dati. Akalain mo yun, meron pa palang mas ilalakas ang mga sandatang tinataglay natin. At tingnan nyo, parang mga bagong-bago sila. Oo nga, Ninang. Parang hindi na halatang ikaw ang may-ari. Noong dati, nakikita ko yung tungkod mo. Parang kaedad mo na eh. Parang konting pirma na lang ng mga uod. Mabubulok na yung tungkod mo. Pero tingnan mo, nung sinapian ng abismal na yun, di parang brand new. Pero, Paringzin, hindi ka bang naiinggit sa amin? Ang astig ng mga kagamitan namin. Pagkatapos ikaw, pahikaw-hikaw lang. Ay, parang hindi ko makita ang kalakasan yan. Kahit sabihin ni Mang Clavio na purong orical ko mang ginamit niya para malinang yan. Pero paano mo magagamit yan? Hindi man lang yan sumapi sa mga punyal mo. Hindi nga sumapi sa katawan mo eh. Paano yung makakatulong sa pakikipaglaban natin? Oo nga, Among Zane. Maski ako na e-entrega dyan, meron ba kayong sikrito ni Mang Clavio na hindi namin nalalaman? Bakit parang tumang-tuwa ka pa kahit hekaw lang ang naibigay sa iyo? And the worst part, isa lang na hekaw. Asan yung partner niyan? Oo nga, Paringzin. Ito si Mang Clavio talaga installment kong gumawa. Gagawin ka na lang ng maliit na hikaw. Pagkaliit-liit lang yan. Ilang metal lang ang magagamit dyan. Isa lang ang ginawa niya. Hindi man lang magkapareha. Tingnan mo tuloy. Parang hindi balanse yung ulo mo. Parang tabingi. Ano ba kayo? Sa tingin ko naman, magagamit natin to. Magkakaroon to ng silbi at malalaman ko din kung paano. Maliban pa doon ayon kay Mang Clavio, ito daw ang rumirehistro nang subukan niyang tingnan ng aking aura at presensya. Kaya naman hindi ako maaaring pumili. Kung ano ang nakikita niyang apma para sa akin, yun lamang ang tatanggapin ko bilang regalo mula sa kanya. Narinig niyo naman yata ang sinabi niya tungkol sa mga sandatang ipinagkaloob sa inyo. Oo nga, ang sabi niya, sinasalamin daw nito ang kaluluwa natin, ang espiritu natin. Kaya yun ang mga ginawa niya sa atin. Akalain mo yun, may salamin din pala mga espiritu natin. Kaya lang, sinabi niya ba sa'yo kung paano mong gagamitin yan? Malalaman ko daw sa takdang panahon. Ewan ko ba, medyo may pagka-misteryoso si Mang Clavio pero may tiwala naman ako sa mga sinabi niya. Kung sinabi niyang kailangan ko lamang mag-antay ng eksakto o tamang pagkakataon upang magamit ito, yun ang gagawin ko. Isa pa, hindi ko naman kailangan na mangibabaw sa mga kasangkapang na ipagkaloob sa atin. Hindi natin kailangang mangamba hanggat nagtutulungan tayo, hanggat naririyan ang mga sandatang taglay nyo. Siguro naman ay may pagtatagumpay natin ang ating paglalakbay patungo sa dulong estasyon. Well. I must say, tama ka naman sa mga sinabi mo. Sa tingin ko nga, hindi mo na kailangan mag-alala. Actually, gusto mo matulog ka na lamang pagdating natin sa estasyon. Doon sa dulo nitong unang estasyon, antayin mo na lamang na kompleto namin ng trabaho. Total, nakikita mo ba tong sandata ko, Paringzin? Pakiramdam ko kaya kong talunin lahat ng mga halimaw na makakaharap natin. What you think? Ang itinakabahala ko lamang, siguradong magiging mainit sa mata ng mga mandirigmang matataas ang antas ang mga kagamitang tangan natin. Madali nilang masasabi na pantasmal abismal ang mga tinataglay nating sandata at kung magkagayon, tiyak na ang interes nila ay mapupukol dito, matutuon sa ating mga sandata at wag naman sana maaaring gumawa sila ng mga hakbang na marahas at nakamamatay. Makuha lamang ito sa atin. Oo nga, yun din ang inaalala ko. Pwede ba nating itago to para hindi nilang mahalata? Alam nyo na, yung change ng estura para hindi silang nakikita na parang abismal. Kasi sigurado ko, yung mga plato na yun, hinahanting na tayo. Lalo na, dinikwat ba naman itong si Maria lahat ng mga materials nila? Kaya naman kinakailangan nating mag-ingat at maliban pa doon, huwag na huwag kayong magtitiwala sa sino mang individual
na makakasalamuhan natin sa ating paglalakbay dahil hindi nating matitiyak kung tapat ba talaga sila o baka naman nagkaka-interes lamang sa mga tangan natin. Mas mainam na manatili tayo kung sino-sino ang naririto. Mas mainam na huwag na nating subukan pa ang makisalamuha sa iba pang manlalakbay. Dahil tandaan nyo, hindi naman tayong maglalakbay dito pang habang buhay. Limitado ang ating panahon na maaaring maigugol dito at mas mahalaga kung magagawa natin ang makabalik kaagad sa ating daigdig sa lalong madaling panahon. Dahil who knows, baka labis na ang kaguluhang nagaganap doon habang wala tayo. Kahit pang sabihin natin na naroroon na ang mga Los Hermanos at ang pangkat nila Senyor Ibarra at ng kapulisan at ng presidente, hindi pa rin natin masasabi kung gaano bang kalala ang maaaring maidulot ng mga espesyal na uri ng tao at ng Los Eternos. Subalit, kailangan nating tapusin ang ating paglalakbay. Maliban pa doon, kailangan nating maunawaan ang mga lihim ng mga pantasmal na sandata. Maliban pa doon, bukod dito sa mga tinatangan nating kagamitan, kailangan nating makalap ang mga matataas na uri ng soul fragments para na rin sa palinangan ng sandata ng ating mga kaibigan sa labas. Hindi natin kakayanin ang laban ng tayo-tayo lamang. Mas malaki ang puwersa natin. Mas mataas ang pag-asa natin na mawakasan ang kasamaan ng mga espesyal na uri ng tao at mapanumbalik ang kapayapaan hindi lamang sa ating syudad kundi sa buong mundong ginagalawan natin. Nakita nyo naman siguro kung gaano kagulo itong ating ginagalawan. Nakita nyo naman siguro kung gaano kagulo ang daigdig ng mga kaluluwa at panahon. Kaya naman hindi na ako magtataka pa kung mangyari din ang parehong bagay na nagaganap dito kapag napabayaan natin at taghari ang mga espesyal na uri ng tao. Tama dyan, lalong-lalo na. At may kinalaman dito si Tantan. Alam mo paring Zen, kung nababasa mo sa memorya ng Zen na kasama namin sa panahon nila paring Haring Zed, abay yung si Tantan ang nagdulot ng labis na kaguluhan sa mundo. Kung ano-anong pinaggagawa niya, masakop niya lamang ito at maghari lamang siya. Mabuti na lang talaga at naroroon kami dahil wala siyang nagawa, kundi yung tumakas papunta dito sa panahon natin ngayon. Kaya lang, hindi natin masasabi kung anong maaaring mangyari kapag nabuo na ang kanyang pwersa at mas lumakas pa ang mga kampon niya. Nang walang kung ano-ano ay narinig nila ang malalakas na pagpalahaw ng iyak na tila bang nahihirapan, tila bang labis ang pasakit o tila bang animoy kinakatay. Maririnig ang ilang paghihinagpis at paghapis ng mga taong tila bang sinasalakay ng mga babamangis sa halimaw. At maya-maya pa ay makikita nga ang ilan sa mga individual na nakita nila sa guild house na nasa kainan. Ilan sa mga tumawa nang magkamali at pumalpak itong si Kula sa pagkain ng mga pagkain itong sila Lucian. Naroroon ang pangkat ng dalawang grupo ng mga manlalakbay na tila bang nasadlak sa kapahamakang dulot ng isang uri ng animoy kulay puting leon na may dalawang ulo at may pakpak na napakalapan. Ang mata nito ay kalahating pula at kalahating lila. Sa makatuwid, maaaring isang hybrid ang kaharap nila. Makikita ang isa sa mga halimaw na ito na naroroong sakmal-sakmal. Sa kanyang bunganga ang isa sa mga manlalakbay. Ang laki nito ay maihahalintulad sa halos 5 ulit na mas malaki sa mga regular na leon. Maliban pa doon ay ang sungay nito na makikita ang tila bang naglalabas ng kulay puting enerhiya na para bang kidlat. At makikita ang mga pakpak nito na sa bawat pagkampay ay nagpapakawala ng animoy mga matatalim na uri ng bagay o metal na tumatama sa kalupaan, tumatama sa mga kaharap nitong manlalakbay. Nakaharang ito sa daanan nitong sila Zen. Ang kapaligiran nila ay pawang matataas na puno at naglalakihang mga tipak ng bato. Walang ibang daraanan kundi ang lugar kung saan naglalaban ang mga halimaw na leon at ang mga manlalakbay. Sa makatuwid,
Dalawa ang kanilang pagpipilian. Ang antayin na matapos ang paglalaban o ang sumali sa labanan at tapusin ang mga halimaw na leon. Parehong delikado. Walang katiyakan kung magagawa nilang makipagtulungan dito sa mga manlalakbay. Lalong-lalo na at hindi nila maaaring basta-basta na lamang ipakita ang kanilang mga pantasmal, abismal na uri ng sandata. Di nila tiyak kung magiging ayon sa kanila ang mga manlalakbay na ito o baka naman sa halip na maging kakampi nila ito sa pagpulong sa mga ito, maging kalaban pa nila at isuplong pa sila sa ilan pang mas matataas ang uri ng antas ng pagiging manlalakbay. Maaring ang ipinangangamba nitong sila Zen sa oras sa tulungan nila ito at makita ang kanilang mga sandata, maaring makaabot ito sa mga platinum level ng manlalakbay. Kabilang na dito ang pangkat nitong si Hipólito. Zen, ano ba ang nasa isip mo? Tutulong ba tayo sa kanila upang masubukan ng ating mga sandata o hahayaan na lamang natin sila na malapa ng mga halimaw na leon na yan? Alam ko ang binabalanse mo, ang kaligtasan ng ating pangkat. Tama si Fred. Alam namin na iniisip mo, hindi natin maaring ilantad ang ating mga sandata dahil sa kasalukuyan nitong anyo. Maaaring mapahamak tayo at kumalat ang balita ng pagtataglay natin ng pantasmal, abismal na uri ng sandata na ayon kay Clavio, halos wala ang nagtataglay sa buong daigdig na ito. O kung meron man, maaaring nasa antas ng mga diamante at platinum na naroroon sa hangganan ng ikalimang istasyon. Ano man ang maging pasya ng grupo, yun ang sasuportahan natin. Hindi naman natin silang kaano-ano, bagamat tama lamang ang tulungan sila. Subalit, hindi lahat ng pagtulong ay nasusuklian ng pantay na kabutihan. Kadalasan, kung sino pa ang nagmagandang loob ay napapahamak. Kaya naman, dito ay applicable ang sinasabi nilang mind your own business. Zan, ano ang iyong pagpapasya? Pagpapasya ito ng grupo natin at hindi lamang ako. Ibig kong umpisa sa pagkakataong ito ay huwag niyo akong tingnan bilang pinuno ng ating pangkat. Ang ating pangkat ay pantay-pantay, kaya naman kung ano ang gusto ng nakararami, kung ano ang pinakamabuti para sa ating lahat, yun ang gagawin natin. Hindi nitong usapan tungkol lamang sa desisyon ko. Ayokong tingnan niyo ako bilang pinuno niyo. Gusto ko'y pantay-pantay tayo dito. Oh, yun naman pala eh. E di wag na nating tulungan ng mga yan. Abala lang yan. Grabe ka naman pa rin, Kulas. Ang harsh mo naman. Pakiusap, tulungan niyo na kami. Kung may kakayahan kayo, tulungan niyo mga kasamahan ko. Pangako, akong kukumbinsi sa kanila upang ilihim ang anumang sikretong iniingatan niyo. Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan niyo. Nagtataglay kayo ng pantasmal abismal. Pero huwag kayong mag-alala. Kung maililigtas yung mga kasamahan ko, tatanawin namin ito bilang malaking utang na loob. Kaya pakiusap, tulungan niyo na kami. Anak ng tinapang duling. Kanina ka ba bang nandyan? Bakit hindi ka man lang nagsalita? Talagang pinakinggan mo pa yung mga kasaban namin bago kang nagsalita. Teka, sino ka ba? Obvious ba pa rin, Kulas? E di kasamahan ng mga kinakalaban na mga meow-meow doon. Ika, Mesh, gaano ba kaming katiyak na hindi kaming isasoplong at ibubuking ng mga kasamahan mo? Alam mo, we love best. Ayaw namin na marami kaming nakakaaway dito. At ayaw namin na pinag-iinita kami, lalo na ng mga platong nakaharap namin. Sila Helepol. Basta yung kalaban naming plato. Si Hippopotamus yun. Oo nga. Ano ko siguraduhan namin na hindi mo silang kakampi? Mamaya yung mga sip-sip kayo dun at isuplong nyo kami. E di kami ang nakawawa dito. Kami na yung magmamagandang loob. Kami pa yung mapapahamak. Pangako, isinusumpa ko. Kahit kitling nyo ako kapag hindi kami tumupad pero hindi kaming ayon sa gawin nila Hipólito. Masasama sila. Nang aagrabyado ng mahihina. Narito lamang kami para mabuhay. Upang maghanap buhay. Hindi namin inaasahan na dito sa unang istasyon pa lamang ay may lilitaw ng mga halimaw na nagmula sa ikatlong istasyon.
Pakiusap. Kahit ano gagawin ko, tulungan niyo lamang sila. Well. Ano pa nga bang magagawa ko kundi ang tulungan kayo? Paring Zen, alam mo nang gagawin natin. Hindi naman natin matitiis ang binibining ito na nagmamakaawa na sa akin. Alam kong kinikilala niya ang superioridad ko pero iniisip ko rin ang kapakanan niyo. Kaya kung hindi niyo gustong tumulong, di tayong tutulong. Pero tandaan niyo, bayani kami at hindi namin maaring abandonahin ang mga taong nangangailangan ng tulong. Mapamasama man sila o mabuti dahil kami nang bahala sa kanila. Iha, ikaw na mismo ang nagsabi. May kakayahan ako upang igapos ka sa isang sumpa na sa oras na hindi kang tumupad sa iyong ipinangako ay pupuksain ito ang puso mo at mawawalan ka ng buhay. 10 ng mga kasamahan mo. Ibig mo bang tanggapin ang kontratang ito? Bueno, kung gayon, mga kasama, siguro ay narinig nyo naman at tinanggap niya ang kontrata. Maaari natin silang matulungan kung kaya nating tulungan at nakagapos na siya sa isinumpang kontrata. Kapag lumabag siya, kamatayan din nila ang lahat ang magiging kapalit nito. Wow! Amazing! Ang galing mo naman, Ninang. Meron ka pa ng ganyang kakayahan. Ininilihin mo lang sa amin. How come na hindi namin niyang nalalaman? Ngayon mo lang sinasabi sa amin. Manahin ka na lamang, Kulas. Gawin niyo na lamang ang makakaya niyo para matulungan sila. At saka na natin itong pag-usapan. Tama sila Valentina. Tayo na. Oras na upang masubukan natin ang kakayahan ng ating mga panibagong sandata. At sa tingin ko, napapanahon lamang ito upang matiyak natin na ang ating mga pantasmal abismal ay magagamit natin kontra sa mga halimaw na maaaring makaharap natin sa susunod ng mga estasyon. Hindi na nga sila ang nag-usap pa ng matagal. Wala nang pagtatalo pa. At naroroong agad na silang sumugod upang tulungan ang dalawang grupo na ipit na sa pagsalakay ng iilang mga halimaw na mga leon na naroroong naglalakihan. Bawat pagsigaw ng mga halimaw na ito ay nakakabingi at nagtatanggal ng depensa ng mga manlalakbay. Para bang pinapahina nito anuman ang epekto ng depensang nakabalot sa kanilang katawan mula sa kanilang mga pantasmal na sandata. Para bang pinapahina nito maging ang kakayahan nilang umatake. Sa bawat pagsigaw ng mga halimaw na leon, bumababa ang depensa, opensa at maging ang disposisyon nitong mga manlalakbay upang manalo sa laban. Subalit, labis ang pagkagulat nila nang naroroong lumitaw itong si Zen mula sa kanilang likuran at sinangga ang mga pinakaulang pag-atake ng mga halimaw na leon. What's up, Mother Brothers? Kailangan niyo ba ng tulong ni Master Kulas? Stand aside. Kami na ang bahala dito. Hinilin ng kaibigan yung babae na i-rescue namin kayo. Kaya yun ang gagawin namin. Kami nang bahala sa mga meow-meow na yan. Sino ba kayo? Teka, hindi ba kayo yung mga baguhan? Kayo yung nakita ko. Teka, di ako maaaring magkamali. Ikaw nga yun. Ikaw yung sumiba doon sa pagkain nila Lucien. Ikaw yung loko-lokong baguhan naman na lakbay. Aba, sa dami ng matatandaan mo, pwede mo namang sabihin ako yung gwapong bagong manlalakbay. Bakit sinabi mo pa yung tungkol doon? Di mo bang alam na nagkawang-gawa lang ako kaya nangyari yun? Well. Saka ka nang magsabi ng kung ano-anong paghahanga mo sa akin. Sa ngayon, ang mahalaga ay matapos natin ang mga leon na yan. Alam niyo na bang kahinaan yan? Kung alam namin, dapat kanina pang bumagsak ang mga halimaw na yan. Pero hanggang ngayon nakatayo pa sila. Kaya ibig sabihin, hindi namin nalalaman. Well, may point ka naman dyan. Pointless. Ang pilosopo mo tinatanong ka lang eh. Paring Fred, ano sa tingin mo? Ang kanilang kaliwang pangil. Ang kanilang kaliwang pangil. Yun ang kanilang kahinaan. Kung magagawa nating sirain ito, tanggalin mula sa kanila, tiyak na manghihina ang kanilang puwersa. Imposible. Anong kaliwang pangil ang pinagsasabi mo dyan? Anong akala mo sa sarili mo? Propeta? Para maniwala kami na yan ang kahinaan nila. Sa dinami-dami ng malalakas na parte ng kanilang katawan, yang kaliwang pangil at kanang pangil lang ang dapat punteriyahin. Aba. Kayo nang tinutulungan, kayo pang nagdududa sa amin. Well, kung ayaw nyo, edi kayo na lang makipaglaban dyan. Lapain sana kayo ng mga miyaw-miyaw na yan. Sa tingin ko, ipagkatiwalaan na lamang natin sila. Tingnan nyo ang mga tinatanglay nilang sandata.
Tama ba yung nakikita ko? Hindi ba't? Hindi ba't? Yan yung mga nasa alamat sa aklat. Tama kayo. Pantasmal abismal ang tinataglay nilang sandata. Ang pagtataglay lamang niyan ay isang pambihirang pagkakataon na at ang makita natin yan ng malapitan ay kapalarang hindi nakukuha ng lahat. Kaya kung akong tatanungin, kailangan nating maniwala sa kanila. Sa tingin ko, alam nila ang ginagawa nila. Pagmasdan niyo ang mata ng lalaking yan. Ang mata ng katotohanan. Ginto at puting nagliliwanag. Mata na nagmula sa kalangitan. Sino ang mga ito? Akala ko ba, mga baguhang kengkoy na walang nalalaman sa pandirigma at paglalakbay ang mga pinag-uusapan nyo? Bakit tila yata bigla na lamang silang lumakas? Doon ay hindi na nilang pinansin pa ang mga komento nitong mga manlalakbay na naroroong nanghihina, sugatan at tila bang wala na sa wisyo ang iba dahil na rin sa epekto ng kapangyarihan ng mga halimaw na leon. Subalit lahat ng ito ay biglang napawi nang lumitaw itong si Serafina mula sa kawalan at muli ay nagpaulan ng tila bang pulbos ng liwanag na naroroong bumalot sa lahat ng mga individual na may sugat, may pinsala mula sa mga halimaw. Kasunod nito ay pumagitna itong si Jimeno at naroroong itinaas ang kanyang tungkod na may uri ng pantasmal abismal at biglaan na lamang na nagsaboy ng kulay berdeng bahagyang mainit sa pakiramdam na liwanag. Doon ay tuluyang naglaho ang mga sugat nitong mga individual. Labis ang kanilang pagkagulat dahil iyon ang unang pagkakataon na walang kagamitan, walang mga likido o walang mga gamot mula sa guild house ang ginamit at biglaan na lamang silang naghilom. Kung tutuusin, sa regular na paglalakbay nila sa ordinaryong kaparaanan, aabutin ng araw ang panggagamot sa mga pinsalang natanggap nila. Maliban na lamang kung merong mga manggagamot na nasa antas platinum pataas ang tutulong sa kanila upang magpaghilom ang kanilang mga sugat. Pero sa pagkakataong iyon, labis-labis ang pagkamangha nila sa ginawa nitong si Fred at Jimeno. Nananaginip lamang ba ako? Ang kaparaanan ng kanilang panggagamot. Hindi ba't tanging ang mga nasa ginto, platinum at diamante lamang na manlalakbay ang nagtataglay ng ganyang mga manggagamot sa kanilang pangkat? Hindi ba't ang sabi nyo, mga tanso lamang yung mga baguhan? Papaanong nagtataglay sila ng pantasmal abismal at may mga kasamahan na nasa antas ng diamante ang kakayahan sa panggagamot? Hindi ko na rin malaman at nalilito na ako. Sapakin mo nga ako. Nananaginip ba tayo sa mga kaganapang ito? Ariko, bakit ba kong sinampal? Narinig kita. Sabi mo sapakin ka. Oh, abay nagkawang gawa na nga ako at ako lang nagkusa at ang bagal-bagal niyang kasamahan mo. Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Hindi pa akong handa. Isa pa, sampal ba talaga yun? Parang suntok na yung naramdaman ko. Pasensya ka na. Hindi ko yatang napigilan yung kamao ko. Paring Kulas, yung sampal kasi nakabukay yung kamay, bakit sa'yo nakakuyom yung kamay mo? Di talagang suntok at dagok yung ginawa mo. At least, nagising na siya at alam niya hindi siyang nananaginip. Peace tayo. Is ka dyan, namamaga na tong pangako sa ginawa mo. Ang sabi ko sampal lang, suntok ang ginawa mo sa akin. Huwag ka nang umiyak, gagamutin na lang kita ulit. Ikaw talaga Paring Kulas, may damage ka na namang ginawa ka agad. Yan na lang ang harapin mo mga miyaw-miyaw dyan sa harap natin. Subalit habang abala at pinagkakatuwaan nitong si Kulas ang mga manlalakbay na naroroong tinutulungan nila, hindi nang nagpapigil itong si Fred, Nonoy at maging itong si Zen at sabik na kinaharap ang mga leon. Dahil nga sa kumpirmado na ang pangil nitong mga leon ang kahinaan, agad na pinunterya ito nitong sila Fred, Zen at Nonoy. Tatlo agad ang tila bang bigla na lamang na nanghina at naroroong napaatras nang magawang salakayin ang kanilang mga pangil na nakalitaw sa kanilang bunganga. Agad na nabasag ang sinalakay nitong si Fred gamit ang kanyang kakayahan at ang kanyang sandatang nilinang mula sa kapangyarihang basbas
ng batalang siniksa at ng kanyang 7 pakpak ng kalangitan. Isa itong uri ng espada na napakalawak ng sakop ng epekto ng pinsala na kahit magawang iwasan ng mga pinupunterya nito ay may epektong humahabol sa kanila. Ito ay pinalakas dahil na rin ng pantasmal abismal na kakayahang nailinang dito. Kaya naman, imbis ng pangil lamang ang mawasak sa halimaw na leyon, para bang tuluyang naglaho ito sa eksistensya. Mukha yatang nasobrahan naman ito. Ito ba talaga yung sandata ko? Kuya Fred, mukhang sobra yung lakas ng mga sandata natin ngayon. Tingnan mo, hindi na natin kailangan sirain yung mga pangil nila. Oo nga, tama ka dyan. Paano pa nilang sisirain ang mga pangil ng mga naglahon at napulbos sa mga halimaw? Ano ba talagang sandatang naibigay sa atin ni Clavio? Sandali, love you baka mo? Ang maalamat na panday? Ang panday na sa mahabang panahon ay hinahanap-hanap ng lahat ng mga manlalakbay. Siya ang nagpanday ng mga sandata nyo. Yes, of course. At kaibigan namin siya. Sanggang dikit. Ganito oh. Aba, nag-inuman pa nga kami. Hindi naman yan totoo pa rin, Kulas. Oh, nag-inuman tayo ng nilagang tubig din sa kanila. Yung may kamuting sinaing. Ay, oo nga pala. Kaya, kung ako sa inyo, magtiwala kayo at ililigtas namin kayong lahat. Doon sa tatlo naniniwala kami. Pero sa'yo, daldal ka ng daldal dyan, hindi ka namang tumutulong. Parang mahirap paniwalaan na ililigtas mo kami. Come to think of it, sila pa lamang. Hindi nang umubra yung mga meow-meow na yan. Isipin mo na lamang kapag ako pang kuminos. Abay baka, pati mga nanay niyan pumunta dito para tumulong. Kulangin ang pwersa nila. Inirereserba ko lamang yung kapangyarihan ko. Hindi niyo lang kasing naitatanong. Ako ang secret weapon ng aming pangkat. Ako yung pinakamalakas. Hindi ba? Sa labanan, dapat itinatago mo yung ace player. Kaya syempre, sila mo ng mga alipores ang nauna para lumaban. Ganun ba yun? Pasensya ka na. Hindi namin na inakala na ganyan pala ang sistema ng inyong grupo. Tama. Tama nga. Kung sabay-sabay silang lalaban, baka masira ang buong kapaligiran natin, di ba? Oo nga. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. At sa mga kasamahan mo. Magagaling talaga ang mga tauhan mo. Wala yun. Alam mo, ayaw sana ng mga kasamahan ko na tulungan kayo. Kaya lang, naawa ako dun sa dalagang kasamahan nyo. Ayun no, sino ba yun? Siya yung nakiusap sa amin. Halos lumuhod na sa harapan ko. Sana all lumuluhod sa harapan. Oo nga. Tapos, di siyempre ako naman, pusong mamon, naawa. Kaya, sinabihan ko na yung mga kasamahan ko na tumulong na at salakayin na yung mga kalaban. Maraming salamat sa iyo, Ginoo, at sa mga kasamahan mo. Utang namin ito sa inyo. Napakagaling mong mamuno. Kaya naman pala kahit mga nasa bronseng antas lamang kayo, nagawa nyo ng makalampas sa mga halimaw dito sa unang istasyon at nalalapit na kayo sa hangganan. Isa pa, agad kayong nagkaroon ng mga pantasmal abismal. Napakapalad ng pangkat mo na may pinuno silang kagaya sa iyo. Huwag kang masyadong mabilib at huwag kang masyadong maingay. Kasi ayoko namang ipagmayabang yon. Humble lang tayo. Kasi ganun talaga. Dapat low-key profile lamang tayo dito. Di ba parang yun no? Sabi mo hindi na lang akong kukontra. Tika lang, asan sila bibibing? Ayun no, nakikipaglaban dun sa isang meow-meow. Mukhang excited din silang subukan yung mga sandata nila. Doon nga ay, nang paglingon nitong si Jimeno, ay kakatapos lamang nitong si Beng sa pagpuksa sa isa sa mga halimaw na leon. Maging itong si Valentina ay nagawa na ring mapuksa ang kanilang kalaban, katulong itong si Maria. Habang si Ninang naman katulong itong si Sir Ed ay pinapanatili ang proteksyon sa kapaligiran upang maiwasan ang pagsugod pa ng iba pang mga kalaban mula sa kapaligiran nila. Kanilang itinaas ang depensa, ang harang, upang matiyak na walang anumang hindi inaasahang pag-atake ang doon ay lumitaw. Paliban pa dito ay ang kakayahan nitong si Ninang sa kanyang mas pinataas na antas ng kapangyarihan sa taglay na sandata ay ang pagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga kasamahan. Mababa ang kanyang kakayahan pagdating sa opensa,
Subalit kung depensa ang pag-uusapan at paglapat ng mga sumpa ay maaasahan ang kanyang kakayahan dahil kung matatandaan, isang mataas sa uri ng aswang itong si Ninang at may misteryo pang nakabalot sa kanyang katauhan maliban sa pagiging matandang aswang. Bagay na tanging si Sir Ed lamang ang nakakaalam. Mahusay ang inagawang pagkilos ng ating mga kasamahan. Tila yata kahit ngayon pa lamang nilang ginagamit ang kanilang mga bagong sandata ay pamilyar na sila dito. Tama ka dyan, pero pansinin mo, sa lahat ng nakasamahan natin, tanging si Zen ang hindi gumamit ng pantasmal abismal na sandata. Ngunit nagawa niya pa rin tapusin ang halimaw na yun. Iyon na ang nakapagtataka. Maski ako ay napansin ko yon. Sumabay siya sa bugso ng pagsugod. Subalit walang presensya o persa na pantasmal abismal ang nagmumula sa kanya. Nananatiling tahimik at tila yatang hindi aktibo ang hikaw na gamit-gamit niya. Pero sa kabila noon, para bagang kayang-kaya niyang tapatan ang halimaw na yan gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Omsim, mukha yatang magpasa hanggang ngayon. Mahilig sa paglilihim ang binatang yan. Hindi nagtagal ay natira na lamang ang pinakamalaki sa lahat ng mga halimaw na leon. Ang pinakapinuno kung saan purong kulay lila ang mata. Hindi katulad ng mga kasamahan nito na kalahating pula at kalahating lila lamang. Ngunit maging ito ay unti-unting napapaatras dahil na rin sa nasaksihan niyang pagkapuksa sa kanyang mga kasamahan. Batid nila Zen, oo at may posibilidad na kagaya ng nakalaban nilang una kung saan may masama o maitim na espiritual na enerhiya ang bumabalot sa mga halimaw. Maaaring ganun din ang halimaw na leon. Subalit wala silang panahon upang patuloy na gawin ang proseso na ginawa ni Fred upang ihiwalay ang espiritual na enerhiya ng kadiliman mula sa halimaw. Dahil ayon na rin kung tama ang mga isiniwalat sa kanila ng mga taga-baryo, ang ilan sa mga halimaw na ito ay kapit na ang kadiliman sa kanilang kaibuturan na magiging imposible na ang ihiwalay pa ito gamit ang anumang uri ng kaparaanan. Pinakamainam ayon kay Apong, isa sa matatanda ng baryo, ang puksain na lamang ang halimaw kasama ang espiritu nang sa gayon ay hindi nitong magkaroon pa ng pagkakataon na lumipat pa ng ibang biktima. Nako, baby boy. Meow, ikaw na lang ang natitira. Kanina ang yabang-yabang mo. Ngayon parang kuting ka nang natatakot ah. Ikaw ba ang pinuno nila? Nako, I will give you chance para mag-isip-isip at mag-reflect sa mga kasalanan mo. Ngunit nag-angil lamang ito at para bang isang mabangis na halimaw na naroroong wala nang iba pang tatakbuhan. Sumigaw ito ng huling pagsigaw at doon ay bigla na lamang naging purong itim ang kanyang katawan at nagkulay pula at dila ang kanyang aura. Biglang naging mabagsik ito, hindi kagaya ng ilang mga nakaharap na nilang halimaw. Para bang bigla na lamang na lumakas ang bugso ng enerhiya ng pinunong leon at doon ay agad silang pinagsusugod. Napakabilis ng pag-atake nito. May mga pagkalmot na ginawa ito sa hangin at pagkatapos ay sumigaw kasabay ng paglakas ng hangin at tila bang mga patalim na humiwa sa mga naroroong individual. Tumama sa binti, braso at mukha nila ang tila bang maninipis na patalim. Mabuti na lamang at naroroong aktibo pa ang kapangyarihan nitong si Fred at Serafina. Maging nakabalot pa rin ang berdeng liwanag nitong si Jimeno. Kaya naman kahit tinamaan sila ng pinsala na dulot ng pagsigaw nitong leon, agad itong napaghilom. Ngunit mabilis na umubos ito ng mana nitong si Jimeno. Dahil nga sa tuloy-tuloy ang pagtama ng pinsala sa lahat ng naroroon at lahat ng individual na naroroon ay pinoprotektahan niya. Kaya naman agad siyang nakaramdam ng pagkahilo at panghihina. Mga kasama, tapusin nyo na yan. Napaka-delicate ng ginagawa niyang atak ba? Tingnan nyo na to, nanghihina na ang tuhod ko. Hindi ko na sigurong kakayanin pa kapag umatake siyang muli. Pasensya na kayo, pero limited lang po ang aking mana at hindi masyadong malalim kagaya kaya mong Zin.
Gawan nyo ng paraan para mapabagsak yan. Tutulong kami. Tutulong kami ni Sir Ed sa panggagamot, Jimeno. Jimeno, halika dito. Hayaan mong tulungan kitang mapanumbalik ang mana mo. How? Paano mo gagawin yan, Bibi? Ano yun? Anong ginawa mo sa akin, Bibi Bing? Kinuha mo ang aking innocence. How could you? How dare you? Ang arte mo naman. Hinalikan lang kita para maibalik yung manang nawala sa'yo. Bakit? Ayaw mo ba? Nandidiri ka ba? Wala naman akong sinabing ganun. Pero hindi akong preferred. Tsaka first time ko yun. Virgin kaya ang lips ko. Oh my, hindi ko na alam ang gagawin ko. Uy, parang Jimeno, huwag ka nang matulala dyan. Parang hinalikan ka lang eh. Gusto mo, likan din kita eh. Hayaan mo na yung ginawa sa'yo ni bebebing mo. Tsaka, mangyayari din yun. Napaaga lang. Ang mabuti pa, gawin mo na yung pagpapahilom sa amin. Napuno na yata yung mana mo. Tingnan mo, tayong-tayo na lahat sa'yo. Ay naku, hindi, wag mong titingnan to, bibibing. It's an accident. Sanay na ako dyan. Para naman ngayon ko lang nakita. Sige na, gawin mo ng trabaho mo. Yes, ma'am. At naroroon niyang tila bang nanumbalik ang labis na kasiglahan dito kay Jimeno. Totoong unang pagkakataon na maranasan ni Jimeno ang mahalikan sa kanyang labi. Subalit tanging iyon ang proseso na alam nitong si Beng upang mailipat dito kay Jimeno ang parte ng kanyang mana sa tulong ng sinaunang tubig na taglay-taglay nitong dalaga. Naroroon niyang nag-uumapaw na muli ang kakayahan nitong si Jimeno at mas tumingkad ang liwanag ng kanyang pagpapahilom. Dito ay naibaling na nitong mga antingero ang kanilang atensyon dito sa natitirang halimaw. Maging ang mga individual na manlalakbay o ang dalawang grupo na naroroong kanina ay halos sasabihin kita na kamatayan ay tumulong na upang mapigilan ng napakalaking halimaw. Nagtaka ang lahat dahil kanina lamang ay hirap na hirap sila kahit na ang mga kampon lamang nito ang kalaban nila. Subalit sa pagkakataong iyon, gulat na gulat sila dahil sa parabang napakalalakas nila. At parabang ang kanilang mga sandatang pantasmal ay iba na ang uri ng kakayahan at puwersa. Hindi nilang napapansin, subalit ang isa pa sa gabay nitong si Fred, ang gabay na may hawak na libro at tila bang panghatol na tungkod ay naroroong nababalot ang kapaligiran ng kanyang liwanag. Ang kakayahan upang pansamantala o panandalian, palakasin ang lahat ng kakayahan ng mga individual na lalapatan nito ng kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, ang kakayahan sa panggagamot, ang kakayahan sa depensa at opensa ay pinalakas ng gabay na ito. Dahilan upang kung noong una ay hindi magawang pabagsakin nitong mga manlalakbay ang leon, sa pagkakataong iyon, tumatama na ang kanilang mga pag-atake at napipinsala na ang halimaw. Hanggang sa hindi nang kinailangan pa nitong sila Zen ang tumulong. Mismo ang dalawang grupo na ang tumapos sa pinunong halimaw na leon. Labis ang kanilang kagalakan subalit naroroon pa rin ang katanungan at pagtataka sa kanilang mga mukha. Dahil alam nila, hindi sa kanila ang kapangyarihang nagamit nila upang tapusin ito. Grabe. Hindi ko akalain na napakalayo pala ng kakayahan natin kumpara sa kakayahan nila. Napakalalakas ng mga individual na to. Hindi ko inaasahan na ang mga baguhang manlalakbay na kagaya nila ang sasaklolo pa sa atin. Sa tinagal-tagal na naging manlalakbay ako dito at naging hanap buhay ang pagpatay ng mga halimaw sa unang estasyon, ngayon lamang akong nakaranas ng ganitong kakaibang pakiramdam na parang kaya kong gawin ang lahat. Para bang anumang halimaw makaharap natin, kayang-kaya nating pabagsakin. Oo nga, pakiramdam ko. Parang 10 ulit na lumakas ako. At saka yung pantasmal na sandatang gamit ko. Para bang sobrang talim na. Tingnan nyo. Nagliliwanag ang kanilang mga sandata. Labis ang kanilang katuwaan at akala nila permanente na ang epekto nito. Ngunit nang maglaho ang gabay nitong si Fred, naglaho na rin ang kinang ng kanilang mga sandata at nanumbalik ang kanilang natural na lakas. Grabe, ang intense na na. Hanip yung gabay mo paring Fred ah. Ang galing ng ginawa.
Akalain mo yun, kahit itong mga mahihinang nilalang na to, nagawa nilang pabagsakin yung halimaw na yon. Hoy, kayo. Yaman din lamang natapos na ang pagkikipaglaban natin sa mga halimaw. Alam niyo na siguro ang ibig naming mangyari. Nakahanda kami. Pwede nyo nang kunin lahat ng pera na naipon namin dito at mga kagamitan at materyales. Ibibigay namin sa inyo bilang ganti sa pagtulong niyo at pagligtas sa aming mga buhay. Hindi yun. Hindi namin kailangan yung mga pinaghirapan nyo. Anong akala nyo sa amin? Mga kawatan at mangninenok? Kagaya ng isang kilala ko dyan? Hindi no. Bilang isang matuwid na pinuno ng aming pangkat. Ilang ka ba talaga kasing naging pinuno ng pangkat natin? Huwag ka nang maingay. Moment ko na to eh. Bilang isang mabuting pangkat, ang ibig lamang namin panatilihin yung lihim ang tungkol sa mga nakita nyo dito. Isipin nyo na lamang na naginip kayo at huwag nang makakalabas pa ito sa sino mang manlalakbay na kakilala nyo at kaibigan nyo. Isumpa nyo yan sa mga buhay nyo. Kundi, mamamatay kayong lahat dahil sa kapangyarihan itong isang kasamahan namin. Nilapatan kayo ng sumpa bilang pagtanggap ng kontrata ng kasamahan nyong babae na kapag lumabas ang balita tungkol dito sa ginawa namin, lahat kayo ay mapupuksa ang puso. Kaya naman, kung iginagalang nyo kami at kung tinatanaw nyong malaking utang na loob ang pagkakaligtas namin sa inyo, sana ibaon nyo na lamang sa limot ang mga nakita nyo dito. Areglado, amo. Basta gusto mo, gagawin namin. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Bilang isa kang epektibo at mahusay na pinuno at iginagalang. Pwede bang kahit kami maging mga tagasunod mo na rin? Ikaw na rin ang magiging pinuno namin. Titingalain ka namin at igagalang. Kahit anong tulong ang kailangan nyo sa mga hinaharap na pagkakataon, nakahanda kaming tumulong. Oo nga. Nakahanda kaming tumulong kahit pa ano yan, basta kaya namin. Oo, kahit ako tutulong din. Maraming salamat sa iyo, pinuno. Mahusay, magaling. Yan ang tama niyong gawin. Well. Aasahan kong tutupad kayo sa mga pinag-usapan natin at huwag niyo akong bibigoin dahil masama akong magalit. Mabait akong pinuno. Matulungin. Pero oras na maging kaaway ko kayo, nakita niyo naman siguro ang mga ginawa ng mga kasama ko sa mga leon na yun. Huwag niyong papangarapin ang maging kalaban ako dahil sinasabi ko sa inyo, gugustuhin niyo na lamang na mamatay. Amo naman, huwag nyo naman kaming takutin. Alam na namin kung gaano kang kasuperior sa aming lahat. Kahit pa ang malalakas na mga kasamahan mo ay nagagawa mong pasunurin. Kaya alam namin kung gaano kang kalakas. Kaya hindi kaming mangangahas na traidorin kayo. Di ba mga kasama? Lahat ng naganap dito ay magiging isang magandang panaginip na lamang. Sumang-ayon ang lahat, nangako at isinumpa nila. Anuman ang mangyari ay hindi nilang ilalabas ang impormasyon tungkol sa mga naganap, tungkol sa kakayahan nitong sila Fred, Zen at lahat sa kabuuan ng kanilang pangkat. Nangako sila na magiging tapat na mga tagasunod nitong si Kulas hanggang sa nabubuhay sila. Ito ay sa kadahilan ng sa tinagal-tagal nila sa unang istasyon sa patuloy nilang pagpastang ng mga halimaw doon. Iyon ang unang pagkakataon na para bang naganap sa kanila ang isang milagro. Maraming salamat sa iyo. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Kaya naman, hindi kami mangangas na traidorin kayo. Mga kasama, bumalik na tayo. Amo, pinuno, sasama na kami sa inyo sa hangganan ng unang istasyon. Kailangan naming iulat doon ang mga halimaw na napaslang namin at lalong-lalo na ang tungkol dito sa abnormal na kaganapan. Tungkol sa halimaw na dapat ay nasa ikatlong istasyon na naririto sa unang istasyon. Pero huwag kayong mag-alala. Malinis ang aming magiging ulat at hindi kayong kasama dito. Mabuti naman kung ganon. Aasahan namin yan mula sa inyo. Tandaan nyo ang ating kasunduan at kontrata. Mga kasama, tayo na. Ay, napagod ako dun Medyo masakit pala sa katawan ng makipaglaban ng ganito. Nakita mong Zen, ano bang pakikipaglaban ang ginawa mo? Wala. Gaya lang ng dati. Huwag mong pansinin. Pero binabati ko kayo. Napakahusay ng ginawa nyo. Hindi kong inaasahan na ganun palang kalakas ang maaring maidulot ng mga pantasmal abismal pagdating sa ating pakikipaglaban. Oo nga, kahit ako, na-surpresa. Zen, umpisa pa lamang ito pero
Nagagalak ako. Sa wakas, matitiyak natin ang kaligtasan ng ating pangkat sa mga susunod pa nating paglalakbay. Kaya lang kailangan nating mag-ingat. Hindi lahat ay kagaya nila na maaaring makausap upang ilihim ang tungkol sa atin. Masyado pang maaga para mapigilan tayo ng ibang puwersa sa pag-usad natin hanggang sa dulo. Kailangan tayo magtagumpay upang mailigtas ang prinsesa. Tama ka dyan, Fred. Dahil ang mailigtas ang prinsesa ay nangangahulugan ng pribilehiyo natin upang makausap ang hari, ang kanyang ama, upang makahingi tayo ng pabor ukol sa mga soul fragments at iba pang bagay na maaari nating magamit bago tayo makabalik sa ating daigdig. Masyadong tuso itong si Zen, Sir Ed. Tila bang napaka-advance ng nakikita niya sa nakikita natin. Kung tayo nakatuon ng atensyon sa pagtatagumpay lamang ng ating mission dito at pagkuha ng soul fragment, siya ay tinitingnan na ang posibleng negosasyon sa hari ng hilagang teritoryo. Ano kaya ang naglalaro sa kanyang isipan? Tama ka dyan, Ninang. Kahit ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan kung paanong tumatakbo ang isipan nitong si Zen. Pero maniwala ka sa akin, hindi pa yan ang pinakatusong katangian niya. Tandaan mo, nakasama na namin ang Zen ng nakaraan at nasaksihan ko kung gaanong katuso ang nilalang na yon. Ang kanyang kapangyarihan ay malayong malayo sa mga nakita na natin sa mundong ito. Isa pa, maliban pa doon, hindi pa namin nakita ang kasagaran ng kanyang kapangyarihan sa lumipas na panahon. Subalit, hindi sapat ang tinataglay ng Zen sa kasalukuyan. Lalong-lalo na at wala pa sa kanya ang sisidlan ng kapangyarihan. Omsim, ngunit sa kabila noon, tandaan mo, ang karunungan ay tinataglay niya na. Ang pagiging puso, ang pagiging matalino, ang pagiging madiskarte ay nasa kanyang katauhan na. Umasa na lamang tayo na ang kanyang naisip ay maging pabor sa lahat ng nasa daigdig natin. Isang magandang balita. Narito na ang pangkat ng mga baguhang tansong mandirigma at manlalakbay. Ang mga ibinilin sa atin ni Gabriel. Mukha yatang nakaligtas sila dahil sa pagtulong ng ilang mga mandirigma na nakasama nila at nakahalubilo sa kanilang paglalakbay. Sa aming balita, may 2 pangkat ng mga nasa antas ng pilak na mandirigma at manlalakbay ang naroroong kasamahan nila ngayon. Tila yata siniswerte sila dahil sa pagkakataong ito may mga veteranong manlalakbay sa unang istasyon ang nagmabuting loob na tulungan sila at maihatid dito. Oo nga. Kilala ko ang mga pilak na manlalakbay na yon. Kilala sila bilang matulungin sa mga baguhan at mga mahihinang manlalakbay na sumusubok ng kanilang kapalaran sa unang istasyon. Alam nyo, mapalad ang mga tansong manlalakbay na yon, ang mga bagong salta, dahil ang pangkat ng mga pilak na iyon ang kanilang nakita at nakasama. Ihanda nyo na ang tanggapan natin. Kailangang maiulat na natin ito kay Gabriel para sa susunod na hakbang na gagawin sa mga baguhang ito. Panibagong balita mula kay Gabriel. Hindi nang kailangan pa ang bigyan ng suporta, tulong at ang pribilehiyo upang makausap ang panday ng ating guild. Bakit naman? Nagbago na ba ang isip ni Gabriel? Ayaw niya na bang tulungan itong mga baguhan? Ibig bang sabihin nito, hayaan na lamang nilang mamatay ang mga kawawang nilalang na ito? Hindi malinaw, subalit ayon kay Gabriel, hayaan na lamang silang makalampas dito at ibigay ang mapa sa mga susunod pang estasyon ng kapatagan. Maliban doon, wala nang karagdagan pang utos. Tanggapin sila gaya ng pagtanggap natin sa mga regular na manlalakbay. Iyon ang bili ni Gabriel. Kung sa anumang kadahilanan ay hindi malinaw. Anong magagawa natin? Bueno, mas mabuti yon nang hindi na tayong mapagod pa. O siya, maganda na kayo at may mga paparating na tayong bisita. Hanep, ang ganda naman ng bahay na to.
Akala ko naman isang luma at pangit at guho-guhong lugar yung tinatawag nyong hangganan ng istasyon. Abay, parang hotel to ah. Dito ang tanggapan ng dulo ng unang istasyon. Dito kaming naglalagi at bibihira kaming mapadpa doon sa panimula kung saan naroon sila Gabriel. Sa tuwing nakukumpleto namin ang misyon ay dito kaming nag-uulat. At kung makikita nyo ay mataas ang palapag nito dahil dito na rin kaming natutulog at kumakain. Napaka-konbinyente. Pero hindi basta-basta at hindi mura ang pananatili dito. Kung hindi kang madiskarte, kung wala kang grupo na magaling sa paglalakbay, pakikipaglaban at paghanap ng mga materyales sa unang estasyon, ay hindi kayong tatagal dito. Ano? Diyan ang bulwagan at tanggapan para sa gagawin nyo. Doon lamang kami sa unahan upang mag-ulat ng aming mga ginawang misyon. Maraming salamat sa iyo, Among Kulas, at sana ay magkita tayong muli. Don't mention it. Huwag kayong mag-alala. At kapag natapos na kami sa mission namin, susubukan namin pumasyal sa inyo dito. Mag-iingat lang kayo ha. At huwag na kayong padalos-dalos mo sa pakikipaglaban nyo. Ariglado, amo. Sayang lang. Hindi na tayong matagal pang magkakasama. Gusto pa sana naming matuto ng mga kaparaanan nyo pero alam naming mas mahalaga pa ang mga gagawin yung misyon. Maraming salamat sa inyo. Hindi namin makakalimutan ang pagtulong niyong ito at makakaasa kayo. Mananatiling lihim ang lahat ng napag-usapan natin. Doon nga ay naghiwalay na sila ng destinasyon. Ang mga pilak na manlalakbay ay naroong nagulat ng kanilang tagumpay sa kanilang misyon. At ang pag-uulat na rin nila tungkol sa abnormalidad ng mga halimaw na kanilang nakasabuka. Ito namang sila Zen ay tumuloy na sa tanggapan ng mga baguhan kung saan inaasahan nilang tanggapin ang paunang pabuya sa kanilang pagtatagumpay na matapos ang unang istasyon at ang detalye o impormasyon sa mga susunod pa nilang gagawin. Pinabati namin kayo at mapalad kayo. Nakasama nyo pala itong sila Abdon. Alam nyo, hanga ako sa pangkat nila. Masyado silang matulungin kahit sa mga baguhang kagaya nyo. Dahil sa kanila naging posible ang pagsapit nyo dito sa aming tanggapan. Pero sana makatagpo uli kayo ng mga kagaya nila sa mga susunod pang istasyon. Di kagaya ng unang istasyon na marami pa ang mabubuti. Ang mga susunod na istasyon ay mararahas at ang bawat grupo ng mga manlalakbay na naroroon ay nakikipagbaka, nakikipaglaban para sa kaligtasan ng kanilang mga sariling grupo. Kaya sana'y huwag niyong asahan na muli kayong makakakita ng mga matulunging individual na kagaya nila Abdon. Huwag ka mag-alala at hindi kami aasa. Siguro nga ay swerte lamang kami at natulungan kami. Pero mag-iingat kami at salamat sa pagpapaalala. May mga tagubilin ba sa iyo si Gabriel? Ano ba ang dapat namin gawin pagkatapos nito? Nagbago ang kanyang bilin at ayon sa kanya ay itrato na lamang kayo bilang ordinaryong mga manlalakbay. Wala nang espesyal tungkol sa inyo at hindi nyo na makakausap pa ang panday. Pero eto, narito ang mapa sa mga susunod pang estasyon. At ito ang mga panimulang kagamitan na maaari nyong magamit upang mabuhay kayo kahit man lamang ilang araw nang hindi nakikipaglaban sa mga halimaw sa ikalawang estasyon. Tanggapin nyo, nag-iisa kayo niyan. May mga katanungan pa ba kayo? Saan naming matutulog dito? Inaantok na kasi kami. Wala pa kaming pahinga. Sa ikalawang palapag, naihanda na ang mga kwarto para sa inyo. Maaari kayong manatili doon hanggang sa makapagpasa kayo at sa tingin nyo ay kaya nyo nang kumulak patungo sa ikalawang estasyon. Di na kayo maaaring bumalik pa dito sa oras na lumabas kayo sa pintuang yan. Napagtanto nila na ang epekto o ang proteksyon na nakabalot sa tanggapan ng unang istasyon ay kapareho sa kakayahan na nakabalot naman sa baryo nitong sila Mang Clavio, kung saan sa oras na lumabas sila, maglalaho na ang daanan o ang mismong lugar kung saan silang nanggaling. Sa pagkakataong iyon nga ay ang gusali ng tanggapan ng unang istasyon. Kaya naman sa oras na lumabas sila sa pintuan, hindi na nga sila makakabalik pa dito, maliban na lamang kung bibigyan sila ng susi ng mga naroroong namamahal. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay sinamantala na nila ang pagpapahinga sa ligtas na lugar, ang paliligo at paglilinis ng kanilang mga sarili, at ang pagkain sa kainan ng gusaling iyon.
lahat ay ayon dito sa tagapangasiwa ay libre para sa kanila. Dahil nga sa unang pagkakataon na marating nila ang hangganan ng unang istasyon. Ayon pa dito sa tagapangasiwa ay lahat naman ng manlalakbay sa una nilang pagkakataong marating iyon ay libre ang lahat ng naroroon sa kanilang tanggapan. Nanatili namang tapat sa kanilang pangako itong dalawang pangkat ng mga manlalakbay. Walang lumabas sa anumang balita o detalye tungkol sa nangyari sa mga pakikipaglaban nila sa halimaw na leyon. Kagaya nga ng usapan nila, inari nila ang tagumpay sa pagpaslang sa mga halimaw na leyon. At pinalabas nga nila, ayon na rin sa kahilingan nitong sila Zen, na itong sila Zen nga ang tinulungan nila upang makaligtas sa mga halimaw. Sa ganong kaparaanan ay hindi magdududa ang mga tagapangasiwa at ilan pang manlalakbay na naroroon. Dahil katanggap-tanggap nga naman na mga nasa pilak na antas ng mandirigma ang nagawang mapaslang ang mga halimaw na iyon. Sa ganong kaparaanan ay mapayapa ang pananatili nitong si Zen sa hangganan ng unang istasyon. Ngunit, isang araw lamang ang lumipas ay nagpasya na sila upang tumulak sa kanilang paglalakbay. Maging ang tagapangasiwa ay nagulat dahil inaasahan nito na posibleng magpasya nga itong si Zen na sumuko na lamang at bumalik na sa kabayanan. Ngunit sa kinaumagahan ay naroroong nakahanda ng pangkat nito upang tumulak sa susunod na istasyon ng kanilang paglalakbay. O kaya tang totoo yung sinabi ni Gabriel, mga hibang ang pangkat na yon. Akalain nyo, kahapon lamang ay naranasan nilang halos mamatay na sila sa kuko ng mga halimaw na leyon na may lilang mata. Pagkatapos ngayon parang hindi pa silang nadadala at para bang walang nangyari. Maglalakbay na sila sa pangalawang istasyon. Akala ba nila siswertehin na naman sila doon? Hindi itong laro-laro lamang. Hayaan mo na. Ito ang kanilang kagustuhan. Hindi naman natin maaaring pakialaman ng mga manlalakbay sa kanilang mga pinipiling desisyon. Narito lamang tayo upang umalalay at kung ang gusto nila ay magtungo sa hangganan ng ikalawang istasyon, yun ang gagawin natin. Hay nako, ang bilis naman ng magdamag. Parang pumikit pa lang ako, umaga na kaagad. Teka, pwede ba may mag-take out ng mga pagkain niyo dito? Pwede na, hindi ganun kasarap pero pwede na naming dalhin para naman hindi kaming magutom sa paglalakbay namin. At saka, pahi kami ng maraming inumin. Nakakauwaw maglakad sa kagubatan eh. At saka hindi namin alam kung malinis yung mga ilog dito. Iba-iba yung kulay. May kulay green, may kulay itim, meron bang kulay blue. Huwag mong kalimutan yung kulay pink na ilog. Oo nga, meron pa palang pink. Doon nga ay ibinigay nga nitong mga tagapangasiwa ng unang istasyon ang mga hiniling nitong sila Kulas. Patapos iyon ay nagpaalam na itong mga manlalakbay habang itong mga nangangasiwa naman sa unang istasyon at ang mga manlalakbay na naroroong pinag-uusapan sila ay hati ang opinyon. Ang ilan nagpupustahan na hindi magtatagal at hindi lilipas ang isang buong araw. Maaring mapas lang na itong sila Zen. Ang iba naman naniniwala na magagawa nitong magtagumpay at malampasan ng unang istasyon at ikalawang istasyon ng matagumpay dahil na rin sa tila bang malakas ang tiwala nito sa kanilang mga sarili. Maliban pa doon, ang iba ay hindi namang mahihina ang kokote. Batid nila na itong pangkat nila Abdon ay hindi sapat ang kakayahan upang pabagsakin ang mga halimaw na may lilang mata. Kaya naman namuo ang haka-haka na maaaring may sikreto itong pangkat nila Zen at sila Abdon na hindi nilang ginusto pang palabasin sa publiko. Subalit anuman ang naging mga komento, haka-haka at opinyon ng mga manlalakbay na naroroon, hindi nang napigilan pa sila Zen sa pagtungo sa ikalawang istasyon. Naroroon ngang nalanta dito kila Zen ang kapaligiran o atmosfera ng ikalawang istasyon ng kagubatan. Doon ay napagtanto nila, hayag sa kanila, malayong malayo ito sa itsura ng unang istasyon o ng kapatagan na nabibilang sa hangganan ng unang istasyon. Kung doon makikita na parabang luntian at napakapayapa ng kapaligiran at makulay. Sa pagkakataong iyon, tila bang bahagyang malamig at nagyeyelo ang kapaligiran. Iilan lamang ang mga punong may dahon. Ang hangin na sumasalubong sa kanila ay hangin na tila bang patay at napakalamig. Maliban pa doon,
ang iba't ibang huni at alulong ng mga nilalang na namumuhay sa ikalawang bahagi. Tila yata ito na ang ikinukwento ng mga nakausap ko doon sa tanggapan. Ayon sa kanila, karamihan ng mga nilalang na naririto at mga halimaw ay nabubuhay sa lamig at yelo. Karamihan sa mga halimaw na maaring makaharap natin ay may kakayahan na angkop dito sa kanilang kapaligiran. Mukayatang magiging mahirap ito para sa atin, lalong-lalo na sa kagaya ko na hindi akong sanay sa malalamig na lugar. Natural lang yan, Ninang. Alam mo na, kapag tumatanda na, ay mamagurang talaga. Kapag malamig na ang kapaligiran, nararamdaman na nila ang mga rayuma nila. Kaya, hindi ka namin masisisi. Alam mo, dapat na natili ka na lang doon sa istasyon para hindi ka nang sumpungin ng rayuma mo. Mamaya, hindi ka nang makilakad. Loko, hindi akong tinatablan ng tinatawag mong rayuma. Ang ibig kong sabihin, hindi komportable para sa mga kagaya ko ang malalamig na lugar. Mahina ang aking pandama dito. Nakakita ka na ba kasi ng aswang na namumuhay sa lugar na may yelo? Hindi ba't wala? Oo sipin mo na lang manananggal na lumilipad tapos nagiyelo yung pakpak. Aba, Gigi siya doon. Babagsak talaga siya sa mga bubong. Mismo. Kaya nga, sa kagaya kong aswang, ito ay isang disadvantage para sa akin. Kaya naman ipagpaumanhin nyo. Baka bahagyang maging pabigat ako sa inyo. Wala yung problema, Ninang. Sabi nga ni Among Zen, ang kakulangan ng isa ay dapat punan ng iba para hindi natin maramdaman ang problema. Uha! Oo nga, ang kakulangan mo. Pero huwag ka mag-alala, Ninang. Dahil sobra-sobra pa ang kakayahan namin para proteksyonan ka. At saka, syempre, pag mga senior talagang iginagalang yan. Kaya dito ka lang, sa likod ka lang namin. Teka nga. Maria, ano na naman ba yung sinisipat-sipat mo dyan? May nakita kasi ako makinang sa unahan. Parang may mga kumikintab doon kanina pero biglang nawala. Ayan na naman tayo Subalit bago pa silang makahakbang pa, naroroon ng tila bang naglaglagan ang mga yelo na namuo sa mga puno na naroroon. Umuuga ang lupa sa kanilang kapaligiran. Bahagyang naramdaman nila ang tila bang bugso ng hangin na napakalakas. At doon ay nakita nila ang paglipad ng isang nilalang na napakalaki na tila bang nagambala sa pagtulog nito. Maya-maya ay nahayag sa kanila ang tila bang maladragon na uri ng ibon. Itsurang ibon ito na agila. Subalit para bang maihahawig ito o maihahambing sa isang dragon na kulay asul at nagyayelo. Ngunit ang kaibahan lamang, imbis ng yelo, ay kulay asul na apoy ang bumabalot sa katawan nito. Sa muling pag-ihip ng hangin, agad na itinaas nitong si Fred ang proteksyon para sa kanyang grupo. Ito ay sa kadahilanan na ang hanging ibinuga nitong halimaw ay hangin na nagpapayelo sa lahat ng tamaan nito. Agad na nakita nila ang pagtigas ng mga punong naroroon sa harapan nila at pagiging kristal na yelo nito. Kasunod nito, natunaw ang lahat ng punong tinamaan ng buga ng hangin nitong halimaw. Napakalakas ng halimaw na yan. Kung hindi pang naitaas ni Fred ang kanyang depensang kalasag, baka nagyelo na tayong lahat dito. Paano natin kakalabanin yan? Kung bawat kampay ng kanyang pakpak naglalabas ng hangin na maaari tayo magyelo, paano natin lalapitan yan? Hindi natin kayang kalabanin yan agad-agad. Kailangan nating pag-aralan ang kanyang pag-atake. Ayun, tingnan nyo! May kuweba doon! Tayo na! Kagaya na rin ang sinabi nitong si Sir Ed, alam nilang hindi maaaring ura-urada ang kanilang pag-atake. Tama ang sinabi nitong si Kulas. Ang epekto ng kapangyarihan ng halimaw na lumilipad ay pangmalawakan. Sa makatuwid, oras na lumabas sila sa depensang inilagay nitong si Fred, ay maaaring magyelo sila. Ang kanilang mga pantasmal na sandata ay hindi aabot dito sa halimaw dahil nga sa lumilipad ito. Ang kanilang mga kakayahan ay tila bang hindi akma pagdating sa pagtapat sa halimaw ng himpapawid. Kaya naman napilitan silang magtungo sa malaking kuweba
na nasa pagitan ng dalawang malaking puno ang nag-uumpukang bato. Agad silang sinundaan ng halimaw na ito at maya-maya pa, lumabas ang isa pang kagaya nito na naroroong tila bang nananahimik sa isang gilid ng kabundukan. Parehong sumugod ito kila Zen, ngunit nang magsalubong ang dalawa, tila bang silang dalawa ang nagsalpukan at naglaban. Nakakabinging ingay ng pagsasalpukan at pagbanggaan ng kanilang mga kapangyarihan o pag-atake ang pumailan lang sa kapaligiran. Dahil dito nawala sa atensyon ng mga halimaw na ito itong mga antingero at nagkaroon sila ng pagkakataon upang magtago sa loob ng kuweba. Nagpatuloy ang labanan sa labas na animoy ang kalikasan ay nagwawala. Para bang dalawang bagyo na nagbabanggaan ang pwersa ng dalawang halimaw na ito. Ngunit ang labanang iyon, ang sagupaang iyon ay tila bang pabor dito sa mga antingero. Dahil sa katotohanan hindi nilang kayang kaharapin ang halimo ng himpapawid, naging pabor sa kanila ang paglalabang iyon hanggang sa tila bang unti-unti humupa ang tensyon sa labas. Narinig nila ang paglipad papalayo ng dalawang halimaw. Buong pag-aakala nila ay tapos na ang kaguluhan. Ngunit ang paglayo ng dalawang lumilipad na halimaw ay dahil sa pagdating ng isang mas nakakatakot na nilalang. Ano yun? Ba't parang yumayanig pa yung lupa? Teka, lumilindol ba? Sa tingin ko hindi pa rin kulas. Umalis na rin yung dalawang ebon na naglalaban. Mukha yatang hindi silang umalis dahil sa sumuko sila. Umalis sila dahil sa takot. Tingnan nyo. Isang parabang nilalang na may 6 na paa ang naglalakad papalapit sa kuweba. Tila bang kung titingnan ay parabang aswang ang uri nito. May pakpak na parabang sa paniki. Ang mga paa nito ay may matatalim na kuko. Maliban pa doon, ang mukha nito ay nagtataglay ng napakaraming tila bang sungay o patusok at ang kanyang mga pangil ay naroroong naglalabasan sa kanyang bibig. Makikita rin ang aura nito kaiba sa mga ibon na kulay asul. Ang aura ng nilalang na ito ay kulay itim at kulay kahel. Naroroong dire-diretso ito na tila bang patungo sa kuweba. Ngunit nang halos malapit na ito sa bungangan ng kuweba, bigla itong huminto at naroroong bigla na lamang umaba ang mga galamay at may napasigaw sa magkabilang gilid ng malalaking puno. Doon ay nakuha nito ang dalawang halimaw na nagkukubli na parabang hunyango at nakakapit sa puno. Dalawang uri ng halimaw na may kulay lilang mata ang naroroong sakmal-sakmal ng tila bang aswang na nilalang. Ang labis na presensya nito ay nagbibigay ng ginaw, takot at pangamba sa mga antingero. Noon lamang silang nakaramdam ng ganoong uri ng pwersa. Maging itong si Zen, tila bang nakaramdam ng pagkabahala. Dahil kung magkataon, kung sakasakali, napasukin ng nilalang na ito ang kuwebang kinaroroonan nila, tiyak na mapapalaban sila ng malala at siguradong magtatamo sila ng pinsala na maaaring maging bunga ng kanilang kamatayan. Batid nitong si Zen, ang kahel na aura na inilalabas nito ay aura ng isang superior na halimaw na hindi dapat naroroon sa lugar na iyon. Ngunit sa kabutihang palad, nang makain ito ang dalawang halimaw na nagkukubli sa mga puno ng kuwebang iyon, muli itong naglakad papalayo sa kanila at natahimik ang kanilang kapaligiran. Mahabaging bathala, ano yung nangyari kanina? Parang mismo ang kamatayan ang kumatok sa pintuan ng kuwebang ito. Ano man ang nilalang na yon, magpasalamat na lamang tayo na hindi nagtuloy dito. Sigurado akong hindi natin kakayanin ang kanyang puwersa. Naramdaman niyo naman siguro ang presensya niya. Tama ka. Parang ngayon pa lamang napapaisip na ako. Mukhang totoo ang mga sinabi ng tagapangasiwa tungkol sa ikalawang istasyon at kapatagang nabibilang dito. Tama kayo. Seryoso ang mga nilalang ang naririto. Mga nilalang na malayong malayo sa mga nakaharap natin. Kung gayon, anong gagawin natin? Magtutuloy pa ba tayo? Siyempre, ano pa bang gagawin natin? Alam nga naman, umatras tayo.
Kita mo, nagsara na yung daanan patungo doon sa tanggapan. Hindi ba? Ang sabi nung tagapangasiwa doon, kung gusto man natin at kung nagbago ang isip natin at gusto na nating magtungo ulit sa kabayanan, ang tanging kaparaanan ay marating natin ang hangganan ng ikalawang istasyon para marating yung tanggapan nila. Doon lamang tayong mabibigyan ng susi upang pabalik doon sa kabayanan. Or else, mananatili tayo ditong magpapagala-gala sa ikalawang istasyon ng kapatagan. Tama si Jimeno. Ang tanging option natin dito ay tapusin ang ating paglalakbay sa kapatagang ito kung gusto nating bumalik sa kabayanan. Isa pa, kung doon pa lamang ay matatakot na tayo, kung doon pa lamang ay aatras na tayo. Ano pa kaya kapag narating natin ang ikalimang istasyon? Gaano pa kayang kalakas ang mga nilalang na naroroon? Misteryo para sa kanila kung paano nga ba talagang gumagana ang kapatagan. Kung ano nga ba ang mga nilalang na naroroon at bakit ganoon na lamang itong kalalakas. Hindi man lamang nilang naramdaman na may dalawang halimaw pala ang nagkukubli sa mga punong nagsisilbing pintuan ng kuweba. Na kung hindi pa dahil sa halimaw na malaaswang na kumain dito, maaaring kalaunan. Kapag napanatag ng kanilang kalooban, ay sila na ang magiging pagkain ng mga malakunyangong iyon. Tila ba? Ang lagay ay iniligtas pa sila ng malaaswang na nilalang na may kahil na ora mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit, hindi sila maaaring manatili doon ng pangmatagalan. Kailangan nilang magpasya at kailangan nilang tumulak. Kailangan nilang ituloy ang paglalakbay. Kailangan nilang tapusin ang misyon. Kaya naman, ilang oras lamang ang lumipas nang matiyak nilang ligtas na ang kapaligiran at wala ng presensya ng kahil na aswang. Muli silang naglakbay upang hanapin ang daanan patungo sa hangganan. Dito ay nakasabay na nila sa paglalakbay ang ilan pang mga naroroong mandirigma na kapareho nila ay nagtago din sa mga sulok-sulok upang palipasin ang pagdaan ng kahil na aswang. Uy, hindi ba kayo yung mga tansong manlalakbay? Yung mga bagong bisita ni Gabriel? Nga, hindi ba ikaw yung lumapa doon sa mga pagkain nila Lucien? Ayan na naman tayo eh. Sa dinami-dami talaga ng description, yan ang sasabihin niyo sa akin. Hindi ko nga yung nilapa. Teka, huwag niyan sabihin nagtago din kayo. Aba siyempre, sino ba naman ang gustong makipaglaban sa kahil na halimaw? Di nga namin alam kung bakit naririto nagpapagala-gala yun eh. Tama, para ka na rin nagpatiwa kayo kung kakaharapin mo yun. Ang kahil na halimaw na yun ay hindi nabibilang dito. Kayang pumatay noon kahit pang mga antas ng platinum na manlalakbay. Kaya ang mga kagaya naming ginto ay hindi maaaring humarap doon. Maliban na lamang kung sawa na kami sa buhay namin. Maswerte kayo. Tanso pa lamang kayo. Narito na kayo at tila yatang pumapabor sa inyong pagkakataon. Akalain yung hindi kayong nalapan ng nilalang na yun. Hey! For your information, nang makarating kami doon sa istasyon, abay na-promote na kami, no? Look at this. O, diba? Silver na kami. Hindi na kaming bronze. Kaya huwag mo kaming tinatawag ng mga tanso-tanso, ano? Kung gayon, pinagkalooban na kayo ng panibagong titulo. Pero hindi pa rin yung sapat. Ang pagiging pilak sa ikalawang istasyon ay ordinaryo lamang. Kaya naman, huwag kang pakakampante. Nga pala, Abner, at your service. Wow! Nag-English ka din. Abay siyempre, pareho naman tayong galing doon sa kabilang daigdig. Narito lang kami upang subukan ang swerte namin. Upang makahanap ng mga mahalagang bagay at ikabubuhay. Alam niyo na, masyado na kaming malakas para sa mundong iyon. Kaya naman nagpasya kaming dito na lamang subukan ang aming kapalaran. Wow! Bakit hindi kong narinig ang pangalan mo kung masyado kang malakas sa mundo natin? Self-proclaim? Isit, malamang baka ibang panahon kayong nabuhay. Matagal na rin kaming naririto. At saka, hindi naman natang gumagala dito ang oras, kagaya ng oras na nagaganap doon sa ating mundo. Magkaiba ang prinsipyo ng buhay dito. Pero, payong kaibigan lamang. Huwag kayong magtitiwala sa mga makakasalamuhan nyo dito. Yan ay sabihin na nating libre ko na sa inyo. Payo ng isang eksperto. Maski sa akin ay huwag kayong magtitiwala. Dahil ang mundong ginagalawan natin dito ay isang mundo ng malawak na digmaan. Maswerte na kayo kung makatagpo kayo ng mga tapat na kaibigan dito.
Pero sana huwag kayong mamatay kaagad dito sa ikalawang estasyon. Balita namin patungo kayo sa dulong estasyon upang iligtas ang prinsesa. Ay, kahit ako na ginto ang antas, di ako nangarap na gawin ang misyon na yun. Napaka-imposible. Ang kaharap mo doon, ang kakumpetensya nyo ay mga platinum at diamante. Walang pag-asa, kahit katiting na porsyento. Maraming salamat sa payo mo, kaibigan, pero kailangan namin magtuloy. Pareho lang naman ang destinasyon natin ay sasabay na kami sa inyo. Sa pa, matagal-tagal na ring panahon na wala kaming nakakausap ng mga bagong mukha dito. Maliban pa doon mas mainam na magkakasama tayo. Mas marami, mas ligtas, lalong-lalo na may gumagalang kahil na halimaw. Ang sabihin mo, natatakot ka lang. Kaya gusto mo sumama sa amin. Bueno, I will allow it. Pero Manong, ano bang pwede natin kainin dito? Naubos na kasi yung pagkain namin nung nagtago kami sa kuweba. Meron ba dito mga maring karne na mga halimaw? Yung kagaya ng sabi ni Mang Gabriel, pwede daw manghuli dito ng mga iluluto Mabilis daw na magpalakas ng katawan yun Walang problema. Meron dito mga kunehong demonyo. Pangalan pa lang, parang hindi na masarap kainin Kabaliktaran, ang mga kunehong demonyo ang numero unong putahe na gustong makuha at matikman ng mga manlalakbay na narito. Dahil sa mga taba nila na nagpapainit sa katawan ng sinumang kumain dito. Dahil doon, makakalimutan mong nasa lugar ka ng yelo. Kaya naman, kapag nakakita tayo, sige, pagbibigyan ko kayo at ipagluluto ko kayo ng masarap na putahe. Ayan na naman tayo Mamaya lasunin mo pa kami. Wag na, kami na ang magluluto. Kami na lang ang magbibigay sa inyo. Ituro nyo lang kung alin yung mga demonyo na yan. Akalain mo yun? Kakain tayo ng demonyo dito? Nagpatuloy nga ang kanilang paglalakbay. Kasama itong mga bago nilang kasamahan o kaibigan na maituturing kung kaibigan niya ba. Itinuro nito ang mga sabihin na nating basic knowledge pagdating sa paglalakbay kung paanong mag-survive o manatiling buhay sa ikalawang estasyon, ang kapatagan o mundo ng yelo at niebe. Sa unang pagkakataon, nakita nila at nasilayan ang tinutukoy nitong demonyong kuneho. Parin Kulas, damulag naman yan. Naisip ko yung cute little bunny. Ang laki-laki niyan, mas malaki pa sa uso. Oo nga, ang taba. Tingnan mo yung mga hita niya tsaka yung puwet, ang tambok. Paano ba natin ulihin yan? Madali lang. Kailangang mahawakan nyo ang sungay niya. Kapag nahawakan nyo ito, nakakatulog ang mga demonyong kuneho na yan. Pero mag-iingat kayo. Dahil bago nyo pa yung mahawakan, tiyak na mag-iiyelo na kayo. Ngunit sa isang iglap bago pa matapos sa pagbibigay ng babala itong lalaki, naroroong bumagsak na ang demonyong kuneho. Ito ay sa kadahilan ng hindi na nakapag-antay pa itong si Kulas at Nonoy at agad na inatake na ito. Hindi nilang hinawakan ang sungay, bagkus pinugutan ni Nonoy ng ulo ang higanteng demonyong kuneho. Ayos, may pagkain na tayo, Kuya Kulas. Oo nga. Apir. Manong, halika na. Lutuin na natin to. Saan ba natin pwedeng lutuin to? Napanganga at naglaway na lamang itong mga kasamahan nilang manlalakbay na naroroon. Dahil isang buong grupo ang kinakailangan upang pabagsakin ang isang demonyong kuneho. Taabutin sila ng halos 2 oras upang pabagsakin ito. Pero tila bang segundo lamang ng pagkilos nitong dalawa ay bumagsak na ang kanilang pagkain. Abner, sigurado ka bang mga baguhan yan? Oo, alam ko baguhan talaga yan. Base na rin sa detalye ng kanilang pagrehistro. Parang hindi naman baguhan Tingnan mo yung ginawa. Aabutin tayo ng ilang oras para pabagsakin yan nang 8 tayo. 2 lang yung umatake. Parang napapikit lang ako. Bumahing lang ako. Bagsak na yung kuneho. Pugot pa yung ulo. Naiwang tulala ang mga pangkat ng mga manlalakbay dahil sa ginawa nitong si Kulas at Nonoy, na noon naman ay tila bang sabik na binabalatan ang kuneho. Wala nang nagawa itong mga manlalakbay kundi ang tumulong kila Kulas. Walang pagsidla ng kanilang pagtataka at mga katanungan sa kanilang isipan, subalit alam nilang hindi iyon ang panahon upang magtanong at umusisa. Kailangan nilang makahanap ng isang ligtas na lugar
upang magpahinga at lutuin itong kanilang pagkain. Maliban pa doon, kailangan nilang matiyak na hindi silang maaamoy ng kahil na halimaw. Panibagong paglalakbay at bagong-bago ito, maging sa atin, kung ako hindi nagkakamali. Ang paglalakbay na ginagawa nitong mga antingero at ang pakikipagsalamuhan nila sa mga iba't ibang uri ng individual at mga halimaw. Subali, ano ang itinatago ni Zen? Bakit wala siyang gamit na pantasmal na sandata? Bakit hindi niyang ginagawang aktibo ang hikaw na ibinigay sa kanya nitong si Clavio? At bakit may kahil na halimaw ang naroroon sa ikalawang stasyon? Anong uri ng aswang ba ito? At gaano itong kalakas? Kakampi o kaaway ba ang mga bagong tagpo nilang kaibigan? Tunghayan natin yan sa mga susunod nating kabanata. Huwag kalimutan ang pag-iwan ng like at comment sa video na ito. At iparating niyo po sa akin ang inyong mga saloobin tungkol sa ating istorya. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. At sa muli, ito po si Sir Mar ng Midnight DJ, Tagalog Horror Story. Mag-iingat po tayong lahat.